balita ngayon tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nasa Singapore na para magsilbing keynote speaker sa Shangri-La Dialogue. Legal at geopolitical position ng Pilipinas sa West Philippine Sea muling bibigyan diin ni PBBM. Utos na pag-aresto sa mga papasok sa South China Sea hindi dapat ikabahala ayon sa China. Kalendar para sa idaraos na 2025 midterm elections inilabas na ng COMELEC. Bilang ng mga nasawi sa Bagyong Aghon umabot na sa 6 ayon sa NDRRMC. Ilang bahagi ng Luzon apektado ng habagat. Kalat-kalat na mga pag-ulan, asahan. At Bureau of Immigration nagbabala laban sa mga peking overseas employment certificate na ibinibenta online. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 30, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. Nagpapalala ng sitwasyon ang bantang paghuli ng China sa umano'y trespasser sa South China Sea ayon kay President Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila nito, tila hindi seryoso ang China sa pagpapatupad nito ng fishing ban, partikular na sa West Philippine Sea batay sa mga datos ng Philippine Coast Guard. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa banta ng Beijing na idetine ang mga umano'y trespasser sa South China Sea. Ito ay sa gitna ng mga issue sa West Philippine Sea na inaangkin ng China kabilang na ang bahagi ng karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. But the new policy of threatening to detain our own citizens, that is different. That is an escalation of the situation. So yes, it is now very worrisome. Ngunit pagdating sa usapin ng fishing ban na ipinatutupad ng China sa South China Sea, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na ito bago. Well, it's just an extension again of their claim that this is all the maritime territory of China. So it is just it is nothing new. There are sometimes they're fishing bans because it's the season. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, kung seryoso talaga ang China sa pagpapatupad ng fishing ban ay pinalakas nito ang kanilang puwersa sa disputed waters. Paliwanag ni PCG for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela, madalas ay nasa 4 na Chinese Coast Guard vessels ang nakabantay sa Bajo de Masinloc. Ngunit ngayon ay 2 na lang sa kabila ng pagsususpindi nito ng pangingisda sa naturang karagatan. Kung seryoso talaga ang China mag-enforce ng fishing ban at ng kanilang upcoming regulation, they should have beefed up or boost additional number of Coast Guard vessels na deploy dito. Pero ang sabi ko pa nga, in an average, the number of Coast Guard vessels that are deployed in Bajo de Masinloc are 4 vessels. Pero ngayon, 2 lamang. Upang igiit naman ang karapatan ng mga Pilipinong mamalaot sa teritoryo nito, sama-samang mangingisda sa West Philippine Sea ngayong araw ang isang grupo ng mga mamalakaya. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binatikos ng tagapagsalitaan ng Philippine Navy ang inanunsyong 4 na buwang fishing ban ng China sa kanilang mga inaangking teritoryo kung saan kasama ang West Philippine Sea. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, kasama ito sa estratehiya at pangnilinlang na matagal nang ginagawa ng China. Tiniyak din ng Navy spokesperson na ipagtatanggol nila ang mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. China is out of tune, out of step, out of their minds. Wala sa katinuan ang bagong anunsyo ng China na fishing ban sa inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea kasama ang West Philippine Sea.
Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, anumang hakbang na ginagawa ng China ay maituturing na iligal at labag sa international law. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na rin aniya ang nagsabing hindi katanggap-tanggap ito at isang uri ng provocation. Lawfare is one of the instruments in their cookbook. The ultimate objective of China is sea control of the South China Sea. They will use the different instruments of their national power to assert that. Ayon sa Philippine Navy, empty threat at bahagi lamang ang mga ganitong uri ng panlilinlang ng China ng kanilang ginagamit na estratehiya laban sa West Philippine Sea. Mula 2021, nang unang ipairal ang fishing ban, wala namang nahuli ang China na mga mangingisdang Pilipino o kahit sa mga karatig bansa. The pronouncement started in 2021 when the law was passed, and each year there is a pronouncement. I have not come across any report that it was implemented. Yes, I have not come across any report of not only Filipino fishermen but also other maritime ASEAN fishermen like coming from Indonesia, Malaysia, or Vietnam. Nakahanda naman ang Philippine Navy kasama ang buong sandataang lakas ng bansa na ipagtanggol ang ating mga kababayang mangingisda kung sakaling ituloy man ng China ang panghuhuli at pagkulong sa mga tinagurian nilang trespassers. Tiniyak din ito na nasa likod lamang sila ng mga mangingisda at hinikayat ang mga ito na magpatuloy sa pangingisda sa West Philippine Sea. Yes, sa ating mga kababayan na nangingisda, lalong-lalo sa Baho de Masinloc, I would like to say that the Philippine Navy and the entire armed forces is fully supportive of your actions, of your livelihood, which has been a traditional source of income. Huwag kayong matakot, magpatuloy lamang kayo at the AFP and the entire government is behind you. Ayon pa sa Philippine Navy, bago pa man nag-anunsyo ang China na huhulihin nila at ikukulong ang mga mangingisda na papasok sa kanilang inaangking teritoryo at sa panibagong implementasyon ng fishing ban ay nagdagdag na sila ng puwersa sa West Philippine Sea upang bantayan ang ating teritoryo at mga mangingisda. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa Singapore na ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagsilbi siyang keynote speaker sa International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue. Dito muling iginiit ng Pangulo ang legal at geopolitical position ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasama rin sa activity ng Pangulo ang pagharap sa pagtitipon ng defense chiefs ng iba't ibang mga bansa. Mula sa Singapore, makibalita tayo sa ating global correspondent na si Erlyn Simon live. Erlyn, ano ba itong Shangri-La Dialogue na isinasagawa dyan sa Singapore? Ella, taunang event ang International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue na isinasagawa dito sa Singapore. Dinadaluhan ito ng daan-daang delegado mula sa international security community. Makasaysayan ang event ngayong taon dahil ang mismong magbibigay ng keynote address sa Shangri-La Dialogue ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, igigiit niya ang legal at political position ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ginawa nito ang pahayag sa media interview bago tumulak papuntang Singapore mula sa 2-day visit sa Brunei kahapon. The fact that they asked the Philippine president to come and speak on that very subject is significant in the sense that it is a recognition that there are challenges that are facing the Philippines specifically, and not only the Philippines, but this affects the region and it affects the world. So what I will present in the Shangri-La Forum on the day after tomorrow is going to essentially try to explain the position of the Philippines both legally and geopolitically and diplomatically, and how we see the ways forward for the Philippines and for the
the region. Dagdag pa ng Pangulo, napakahalaga ng West Philippine Sea sa international trade at hindi lang ito limitado sa Southeast Asia, Asia at Indo-Pacific kundi sa global economy. Ginagawa rin anya ng pamahalaan ng Pilipinas ang lahat ng paraan upang maresolba ang West Philippine Sea issues. I've said it many times, you should try everything. You don't know what the effort is going to be successful. So as any point of contact that I can establish, I will use it. At every end, at every level, at the leaders level, at the ministerial, sub-ministerial, private. As long as it brings us progress in terms of resolving these. And first of all, number one, to stop the aggressive actions such as water cannoning and lasers and barrier putting, etc. And secondly, allowing our fishermen to fish. Let's start with that. Kaugnay naman ng bantang sa West Philippine Sea para sa kanya, pagpapatumpati ni PBBM sa punong ehekutibo ng serye ng pagtutulong Lee Hsien-loong bukas ng alas 4 ng hapon. Makikipagpulong din ito kay Lithuania Prime Minister Ingrida Šimonytė. Ella? Alright, maraming salamat, Erlyn Simon. Hindi dapat ikabahala ang bagong regulasyon ng China na arestuhin ang mga papasok na mga dayuhan sa inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea. Sa isang press conference, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na layon lang ng hakbang na ito na magkaroon ng kaayusan sa lugar. Wala rin umanong dapat ikatakot ang mga individual o grupo kung wala naman silang ipapakitang iligal na pag-uugali o hakbang. Because what instructions would there be that Indian couples? Yes, that's still unclear to me what Sa kabila nito, ayon kay Pangulong Marcos, batid niya ang plano na palitan bilang pinuno ng Senado si Senator Zubiri. When did I know? The minute they started, actually to Senator Cheeks, the minute he started thinking about it, he already brought it up and he said, I think I'm going to try to be the SP. What's my situation? What do you think? Paliwanag ni PBBM, wala siyang kinausap na alinmang partido ukol dito dahil nasa out-of-town trip siya nang mangyari ang pagpapalit. Nabibigyan lang siya ng impormasyon ukol sa nangyayaring proseso sa change ng leadership sa mataas na kapulungan ng Kongreso. I was basically informed that every step of the way, but it moved so quickly as well. Ayaw nang magkomentaryo ni Senator Zubiri sa bagong pahayag ng Pangulo. No comment na lang ako dyan. No comment na lang ako dyan sa kanila. Bahala na sila. Ang taong bayan ng humusga. Samantala, wala pang reaksyon si Senator Escudero. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinahayag ni Senator Sherwin Gatchalian kahapon, May 29, na kailangan ng patalsikin sa kanilang partidong Nationalist People's Coalition o NPC, si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa gitna ito ng umano'y koneksyon ng nasabing alkalde sa mga iligal na aktibidad kaugnay ng isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa kanyang bayan. Ayon kay Senator Gatchalian, dapat na maalis si Mayor Guo sa NPC dahil sa pagkakasangkot nito sa POGO issue at maging ang birth certificate nito ay hindi anya valid at irregular.
Wala pang inilalabas na pahayag ang alkalde ukol sa pahayag na ito ng mambabatas. Miyembro ang senador ng Advisory Council ng kanilang partido. What I am seeing, no, and this is my personal take, na ma-expel siya sa NTC because connected siya sa Pogo and yung kanyang birth certificate is irregular, no, and also invalid. It will set a bad precedent, and it's not the type of members that we want for our party. Posible umanong hindi Filipina kundi Chinese rin ang ina ni Bamban Mayor Alice Guo. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, base sa pagtatanong nila, isang nangangalang Wen Yilin ang biological mother ng alkalde. Base rin sa records ng Bureau of Immigration, nasa halos 200 beses na naglabas-masok ito ng bansa kasama ang ama ni Guo na si Jian Zhonggu. Natuklasan din umano nilang isa itong Chinese citizen at Chinese passport holder. So nagtanong-tanong ako sa mga nagtrabaho sa kanila, yung mga kung saan siya rumenta nung warehouse at yung mga taga doon. At itong taong si Wen Yi, parang pinapakilalang nanay niya doon sa mga taga doon sa Valenzuela. So ako, ang personal assessment ko, this might be the biological mother ni Alice Guo. Bunsod nito ay nais nilang imbitahan ang mga magulang ni Mayor Guo sa susunod na pagdinig upang bigyan linaw ang issue sa kanilang pagkatao. I'll ask the chairperson to invite yung parents niya. Of course, ito in line again with expanding our investigation. No? Kasi nga, yung parents niya, or my opinion, parents niya, yung mother niya, is present in all of those corporations. So, kailangan namin malaman saan nanggagaling yung pera na pumapasok dito. Inilabas na ng Commission on Elections o COMELEC ang calendar of activities para sa gaganaping midterm national and local elections sa bansa sa darating na 2025. Gayun din ang schedule para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, ano yung nakapaloob dito sa inilabas na 2025 election calendar ng COMELEC? Magandang tanghali aga, pinalangang o inilabas na ng Commission on Elections yung pinal na mga aktibidad para sa paparating na May 12, 2025 midterm elections at first parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BARM. Batay sa calendar of activities ng COMELEC para sa national elections. August 31, 2024 ang huling araw ng Register Anywhere Program o RAP at September 30, 2024 naman ang huling pagpaparehistro sa lokal at overseas. October 1 hanggang 8 ang paghahain ng kandidatura, Certificates of Nomination and Acceptance o CONA at Certificates of Nomination and Acceptance of Nomination o CONCAN. Ang election period naman ay nakatakda at gayon din ang gun ban na magsisimula ng January 12 hanggang June 11, 2025. Dito inaasahang maglalagay ng mga checkpoints ang Philippine National Police, katuwang ang Armed Forces of the Philippines sa buong bansa. February 11 naman hanggang May 10, 2025, ito yung panahon ng pangangampanya ng ating mga kababayang kakandidato bilang senador at gayon din ng party list group. March 28 hanggang May 10, 2025 naman, ang campaign period para sa mga kakandidato sa mga lokal na posisyon mula gobernador hanggang sa mga mayor at sangguniang bayan. April 13 hanggang May 12 naman, 2025 ang pagboto ng ating mga kababayan abroad. Ang local absentee voting ay April 28 to 30, 2025. Samantala itinakda naman ang liquor ban sa May 11, 2025 o isang araw ito bago ang halalan at May 12, 2025 ang national and local elections
kasabay ang unang halalan o parliamentary election sa Bangsamoro Region. June 11 naman, 2025, ang huling araw ng paghahain ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga tatakbong kandidato. Pagdating naman sa BARM elections hanggang June 7, 2024, ang paghahain ng petisyon para sa registration o accreditation ng regional parliamentary o parliament political parties at gayon din ng regional parliament sectoral organization. Yan mo ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Humihiling ang mga opisyal ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Commission on Elections na mabigyan sana sila ng presinto sa sitio Kapihan para sa darating na eleksyon. Kahapon, nagtungo sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila ang ilang board of directors ng SBSI o ang grupo na dating pinangungunahan ni J. Renz Kilario alias Senyor Aguila. Paliwanag ng presidente ng grupo, nasa 8 kilometro ang layo nila sa kasalukuyang presinto sa barangay na masyadong malayo kung lalakarin. Samantala, pag-aaralan naman ng COMELEC ang apela ng SBSI officials lalo't kailangan rin na ikonsidera ang kalagayan ng mga matatanda na mahihirapan sa pagboto. Humingi kami ng tulong kay chairman, baka instead na doon kami sa mismong barangay, baka pwede na doon sa area namin mismo. Sapagkat meron po tayong halos 3,000 na botante doon sa Sitio Kapihan na naglalakad at maglalakad mula sa Sitio Kapihan ng mga 3 oras papunta doon sa lugar kung saan sila boboto. Plano naman ng COMELEC na maglagay ng 3 presinto sa Sitio Kapihan. Plano ng Commission on Elections o COMELEC na iban o ipagbawal ang paggamit ng AI o Artificial Intelligence Generated Materials tuwing kampanya para sa 2025 elections. Narito ang report ni Dante Amento. Naniniwala ang Commission on Elections o COMELEC na ang Artificial Intelligence Technology o AI at deepfake videos o materials ay maaring banta sa demokrasya sa bansa. Sinabi ni Chairman George Erwin Garcia, maging mga lider ng mga bansa tulad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mga biktima ng AI-generated na video para dayain ang publiko. Masyado itong threat sa ating demokrasya at masyadong threat ito sa tunay na dapat ginagawa kapag kami halalan at kapag mayroong kampanya. Kaya naman sumulat si Garcia sa Commission and Bank kaugnay sa plano nitong iban o ipagbawal ang AI at deepfake materials sa panahon ng pangangampanya para sa 2025 national and local elections. Kukumbinsin ko po ang ating Commission and Bank, ipagbawal namin sa campaign ang paggamit ng deepfakes at saka po AI. Binigyang diin ni Garcia, dapat ang mga kakandidato ang haharap ng personal sa mga tao para makilatis na mga botante kung sino ang kanilang iboboto. Dagdag pa nito, maaari kasing gamitin ang teknolohiyang ito para mandaya at magpakalat ng maling impormasyon para lituhin ang mga botante at maging ang mga kandidato. Alam po natin ang modern technology, bakit ba hindi? Subalit dapat po, pagkakampanya, ikaw mismo ang nakikita ng sambayanan. Ikaw mismo ang nanliligaw sa kanila. Samantala, naniniwala naman si Senator Win Gatchalian na kailangang i-regulate ang paggamit ng AI sa isang banda. Napapakinabangan din ito halimbawa maging sa sektor ng pagnenegosyo. Everyday nag-e-evolve ang AI. Kaya dapat ang regulator katulad ng COMELEC mabilis rin. Pinag-aaralan nila ano yung application at nakikita nila by 2025 ano ba yung pwedeng gawin ng AI na sisira sa ating eleksyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ngayon ang Bureau of Immigration sa publiko lalo na ang mga nagpaplano na magtrabaho sa abroad na mag-ingat sa mga peking Overseas Employment Certificate o OEC na ibinibenta online. Kamakailan ay 2 Pilipino ang naharang ng immigration sa airport na may peking OEC. Ang OEC ay isang dokumento na requirement sa mga Pilipinong aalis ng bansa para magtrabaho sa abroad. Ayon sa immigration, ang unang kaso ng kanilang naharang ay isang 49 anyos na babae na magtatrabaho sana sa United Arab Emirates.
Naharang ito sa Clark International Airport noong May 24. Sinasabing nabili ng biktima ang kanyang fake OEC sa WhatsApp sa halagang 7,200 pesos. Habang ang isa naman ay naharang sa Ninoy Aquino International Airport noong May 26 kung saan nabili naman ito sa Facebook ang kanyang fake OEC sa halagang 500 pesos. Ayon sa Bureau of Immigration, ang pagbebenta ng mga peking dokumento para makapagtrabaho sa ibang bansa ay maituturing din na kaso ng human trafficking. Umabot na sa 6 na tao ang naitalang nasawi matapos ang pananalasa ng bagyong Aghon sa bansa. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, as of 8 a.m. ngayong araw, 6 na ang kumpirmadong nasawi dahil sa bagyo, habang may 8 ang naitalang sugatan. Nasa mahigit 16,000 na mga pamilya o katumbas ng mahigit 51,000 na mga individual ang naapektuhan ng bagyo. Samantala, patuloy naman ang ginagawang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan para sa mga kababayan natin na sinalanta ng bagyong Aghon. Makararanas ng mga pag-ulan ngayong araw ang western section ng Luzon, gayon din ang maulap na kalangitan at thunderstorms, bunsod ng pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat. Base sa forecast ng Pag-asa, apektado ng habagat ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. May posibilidad sa pagkakaroon ng landslide sa mga nabanggit na lugar, bunsod ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na maaaring maranasan. Gayon din sa area ng Batanes at Babuyan Island. Samantala sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng bansa, asahan na ang maulan na kalangitan na may kasamang isolated rain showers o thunderstorms. Kahapon, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan sa bansa. Inilunsad na ng Valenzuela Local Government Unit ang isang emergency alert application na makatutulong para sa mas mabilis na pagresponde sa mga oras ng sakuna. Mula sa Valenzuela City, alamin natin ang detalye kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ba itong emergency alert app na inilunsad ng Valenzuela City at paano ba ito makakatulong kapag mayroong mga sakuna? Aga one-tap rescue o isang pindot na lang sa smartphone ay maaari ng agad na makahingi ng tulong ang mga nasasakupan ng Valenzuela City. Ito ay sa pamamagitan sa tulong ng mas pinalakas na V-Alert app ng lungsod ng Valenzuela na magsisilbing lifeline sa mga panahon ng krisis. Sa pamamagitan ng mobile app na ito ay mabilis na at direkta itong kokonekta sa mga critical na serbisyo ng LGU na kakailanganin ng mga taga Valenzuela City. Kabilang na dyan ang ambulansya, bombero, police rescue, women and child protection, animal rescue, traffic management at maging ng waste management. Target nito na mapakinabangan ng mga taga Valenzuela na may populasyon na umaabot ng 700,000 tao upang maiwasan naman na maiwasan naman ang mga pagpaprank at iba pang illegal na paggamit ng V-Alert app. May ordinansa na ipinasa ang Valenzuela LGU laban dito. Maaaring patawan ng multa at pagka-block o pagkatanggal sa rehistro sa V-Alert app ang sinumang mapapatunayang aabuso sa naturang serbisyo. Agahini kahit naman ni Mayor Wesley Gatchalian ng mga taga Valenzuela City na gamitin ang V-Alert app at kailangan lang itong i-download sa kanilang mga Google Play or sa kanilang App Store sa mga smartphone. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Makararanas ng problema sa power supply sa Luzon Grid ngayong araw. Base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, isa sa ilalim muli sa yellow alert ang Luzon Grid mamayang 1:00 hanggang 4:00 ng hapon at mauulit ng 6:00 hanggang 10:00 ng gabi. Habang nasa normal na kondisyon naman ang Visayas at Mindanao Grid.
Isasara ngayong araw ang bahagi ng Espanya Boulevard sa Maynila dahil sa konstruksyon na gagawin ng Department of Public Works and Highways. Magpapatupad ng road reblocking sa lugar at inaabisuhan ng mga motorista na papunta ng Quiapo sa posibleng pagbigat ng trapiko. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay JP Nunez Live. JP, naisara na ba yung bahagi ng Espanya Boulevard at kumusta ngayon yung sitwasyon dyan ng trapiko? Aga, sa ngayon, habang tayo ay nakasalang sa oras na ito, wala pa namang sinisimulan na road reblocking at hindi pa nagsisimula yung construction. Itong aking nasa likuran, ito yung mismong nasa abiso ng DPWH na kung saan magsasagawa nga ng road reblocking ngayong araw. Sa abiso ng Department of Public Works and Highways North Manila District Engineering Office, isasara ang bahagi ng Espanya Boulevard, corner Algeciras Street para sa road reblocking sa innermost lane ng kalsada ngayong Huwebes, May 30. 4.5 na metro ng linya ng kalsada ang sasailalim sa pagsasaayos. Inaabisuhan ang mga motorista na kapag nagsimula ang konstruksyon ay pwede itong magdulot ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan, partikular doon sa mga sasakyan na patungo ng Quiapo area. Dito sa bahagi na ito ng Espanya Boulevard, nakita natin yung kalsada may mga lumubog na aspalto at nabutasan na rin ito bilang paghahanda sa road reblocking activities. Yung area na ito ay lagpas lamang ng kaunti sa NLEX Connector Project sa Espanya Boulevard. Kilala ang Espanya Boulevard na madalas bumibigat ang trapiko lalo na kapag rush hour dahil sa mga biyahero mula Quezon City pa Maynila at pabalik. Aga, kinukumpirma lang natin sa DPWH kung anong oras ngayong araw magsisimula yung mismong road reblocking. Pero sa ngayon wala pang definite na oras. Pero expectedly yung construction ng mga kalsada ay sinisimulan yan kapag kagabi. Kaya kung halimbawang sisimulan yan mamayang gabi, expectedly bukas ay pwedeng magkaroon na ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan doon sa mga papuntang Quiapo dito sa bahagi na ito ng Espanya Boulevard sa Maynila. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Aapela sa Korte Suprema ang kampo ng religious group leader na si Apollo Quiboloy kaugnay sa paglilipat ng kanyang mga kinakaharap na kaso sa Davao City papunta sa Quezon City. Ayon sa abogado ni Quiboloy, labag umano ito sa due process at hindi rin sila kinonsulta. Narito ang ulat ni Lalaine Moreno. Maghahain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ngayong araw May 30 ang kampo ni religious group leader Apollo Quiboloy at 5 pang kapwa niya akusado. Kaugnay ito sa paglilipat ng mga kasong kinakaharap nila sa Davao City. We will be filing a most respectful motion for reconsideration and convince the Supreme Court that the fear or anxiety perhaps of the Good Justice Secretary that there is bias in local courts may be unfounded and unsubstantiated. Ayon kay Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ Group, ikinagulat nila ang kautusan ng kataas-taasang hukuman na dalhin ng mga kasong child abuse and exploitation sa Quezon City mula Davao City. Hindi rin kinuha ang kanilang panig ukol sa paglipat ng venue sa mga kaso. Anya, paglabag ito sa due process dahil ibinatay lamang sa walang basehang claims ng umano'y posibleng pagiging bias ng korte sa Davao City. Sa katunayan, anya, ibinasura ng korte sa Davao City ang kanilang inihain na motion to quash at motion to suspend proceedings. Wala rin umanong basehan na tinatakot ni Quiboloy ang witness dahil wala na ito sa kampo ng Kingdom of Jesus Christ Group. Pakinggan muna kung ano din ang komento ng akusado, kung payag ba sila nito or may basihan ba ito, instead na mag-decide kaagad ni hindi man lang kami narinig.
Maaari ring magkaroon ng hindi magandang epekto sa local courts ang desisyon ng SC at ma-interpret bilang pag-atake sa kabuuan ng judiciary. Magiging pabigat din naman ito sa 6 na akusado dahil sa laki ng kanilang gagastusin sa tiket sa eroplano, accommodation at pagkain kung mula sa Davao ay magtutungo sila sa Quezon City para dumalo sa paglilitis ng mga kaso. Sa huli, tiniyak naman ng kampo ni Kibuloy na susunod sila sa pinal na desisyon ng Korte Suprema. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahuli na ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office ang suspect sa pamamaril sa isang motorista sa Ayala, Makati noong Martes. Inihahanda na rin ng NCRPO ang reklamong murder na isasampa sa suspect na driver ng Mercedes-Benz. Narito ang report ni Lea Ilagan. Makikita sa closed-circuit television footage mula sa EDSA Kalayaan, napapasok na ang puting SUV sa Ayala Tunnel southbound habang ang itim na sedan naman ay paakyat ng flyover. Kwento ni Makati Chief of Police Colonel Edward Cutiyog. Bago pa maghiwalay ang dalawang sasakyan, binaril na ng driver ng sedan ang nagmamaneho ng SUV dahil lamang sa gitgitan sa daan na hindi na nahagip ng CCTV. So ayun po yung Innova, ito po yung Kwan. So dito pa lang binaril na niya. Tapos dire-diretso kasi moving ito, so dire-diretso pa rin. And ito, dito na pumunta. So parang naghiwalay sila. Tumama ang bala sa passenger seat sa kanang bahagi na tumagos sa katawan ng biktima. Yung sa pagbaril po nito, dito po pumasok sa back ng right. Tapos tumagas po dito sa yung driver side dito. And then lumabas po dito sa leg niya. Nahuli ang suspect na si Gerard Yu sa Pasig City dahil sa backtracking na ginawa sa mga CCTV footage sa dinaanan ng sedan. Nakuha sa loob ng sedan ang dalawang rehistradong baril, kabilang ang caliber 40 na ginamit sa pamamaril. Meron po silang LTAP. But what's the difference? Wala siya permit to carry. Hindi po authorized po siya ilabas yung baril. Natagpuan din sa loob ng sasakyan ang original na plaka nito na BCS77. Kinumpirma naman ni Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos na positibo sa gunpowder nitrate ang suspect. The suspect tested positive for gunpowder nitrate. So positive siya. No? One of the seized firearms described as a Taurus caliber 40 matched the recovered fired cartridge case from the suspect's firearm during ballistic examination. Kaugnay nito, inihahanda na ng NCRPO ang pagsasampa ng reklamong murder laban sa suspect. As of now, the investigation is continuing, but for sure, he will be indicted or kakasuhan siya for murder in that shooting incident yesterday, 2:30 p.m. No? And in some other cases, if these firearms had been used in different unsolved cases in the past, malalaman natin yan as these firearms will be subjected to ballistics examination. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang DILG at PNP sa pamilya ng nasawi at tiniyak na bibigyan ng katarungan ang pagkamatay ng biktima. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binisita ni Special Action Force Director Police Brigadier General Mark Pespes sa ospital ang 3 Special Action Force o SAF troopers na nasugatan matapos ang isinagawang operasyon laban sa Abu Sayyaf member na si Udon Hasim sa Tandubas, Tawi-Tawi. Mula sa Camp Crame, kumuha tayo ng update kay Lea Ilagan live. Lea, kumusta na ang kalagayan nitong 3 SAF troopers na nasugatan sa operasyon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Malungkot na balita dahil ngayon lamang ay sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na kaninang umaga lamang ay nasawi na ang isa sa 3 SAF trooper dahil sa tama sa ulo. Subalit ligtas naman aniya ang 2 iba pa.
Kahapon nga, Ella, ay binisita ni Special Action Force Director, Police Brigadier General Mark Pespes upang pasalamatan sa katapangang ipinakita sa operasyon laban kay Abu Sayyaf member Udon Hasim. Personal ding inalam ni General Pespes ang kailangan ng mga ito at ng pamilya nila habang ginagamot sila sa ospital. Matatandaang nagsilbi ng warrant of arrest sa kasong frustrated murder ang SAF laban kay Hasim, subalit ng laban nito. Napatay si Hasim at nasugatan ang 4 na tauhan nito. Sugatan din ang 3 SAF komando at kaninang umaga nga ay isa sa kanila ang binawian ng buhay. Si Hasim Ella ay kabilang sa grupo ng ASG sub-leader Idang Susuka na responsable sa mga kidnapping activities, pag-atake sa government forces at terroristic activities gaya ng mga ambush sa Sulu. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Nadiskubre ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Army, CIDG Albay at National Intelligence Coordinating Agency o NICA ang taguan ng mga armas ng hinihinalang mga miyembro ng New People's Army sa lalawigan ng Albay kahapon. Na-recover sa lugar ang matataas na kalibre ng baril at iba pang mga armas. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, saang lugar sa Albay ba na diskubre yung sinasabing taguan ng armas ng mga hinihinalang NPA? Yes, Ella, natagpuan ang matataas na kalibre ng baril doon sa liblib na lugar sa Barangay Tablon sa bayan ng Owas sa Albay alas 3 ng hapon kahapon na pinaniniwala ang pagmamayari ng mga rebeldeng grupo na nag-ooperate doon sa lalawigan ng Albay. Sa pamagitan nga ng impormasyon mula sa isang concerned citizen ay natunton ng pinagsanib na puwersa ng 49th Infantry Battalion ng Philippine Army, National Intelligence Coordinating Agency, NICA 5, CIDG Albay, Regional Intelligence Unit RIU-5, Provincial Intelligence Team at Regional Mobile Force Battalion 5 ang pinagtataguan ng mga armas na pinaniniwala ang pagmamayari ng New People's Army. Ang mga na-recover na mataas na kalibre ng baril ay mga sumusunod: 7 M16 rifles, isang M16 rifle upper receiver with incomplete accessories, isang M203 grenade launcher, isang M14 rifle, isang sniper rifle, assorted magazines at mga bala. Ayon sa mga otoridad, ang mga armas ay pinaniniwalang ibinaon ng mga grupo na pinamumunuan ni Romeo Nepalis, na kilala din sa alias Kabokno Omar, Noel Olavides alias Myra, Jeffrey Sesno alias Encrypt, Fox na miyembro ng KLG-1 SRC-5. Nasa pangangalaga ng Regional Firearms Unit ang mga na-recover na armas. Ang mga nasamsam ng mga armas ay napigilan ng mga otoridad na posibleng magamit na sa panganib ang mga inosenteng sibilyan sa lugar. Pinuri naman ni Police Regional Office o PRO5 Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang mga miyembro ng operating team na matagumpay na operasyon. At muli pa rin pinagpagtibayin ang pangako ng puwersa ng gobyerno na palakasin pa ang anti-criminality operations upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan sa rehiyon. Inang balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nagtagisan ng galing sa larangan ng painting, handicraft at songwriting competition ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL ng Bureau of Jail Management and Penology sa Region 3. Proyekto ito na isinagawa ng Department of the Interior and Local Government para makita ang mga natatanging talento ng mga PDL. Mula sa Marilao, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ilan ba ang lahat ng kalahok sa nasabing competition sa mga PDL dyan sa Region 3? At ano naman ang makukuhang premyo ng mga mananalo? Ella, nasa 37 BJMP units ang nakilahok dito na kung saan nga ay mayroon silang mga representante pagdating sa painting, handicraft at songwriting competition at mananalo ang bawat isa ng 15,000 pesos doon sa mga magwawagi.
Sinimulan na nga ngayong araw ng Department of Interior and Local Government o DILG at ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang First Regional Painting, Handicraft Making at Songwriting Challenge for Person Deprived of Liberty sa Gitnang Luzon. Ang mga kalok dito ay mula sa 37 BJMP unit ng 8 probinsya sa rehiyon. Ayon kay Attorney Anthony Nuida, Region 3 DILG Regional Director, ideya ito ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. sa ilalim ng programa ng Buhay Ingatan, Droga Ayawan o BIDA program. Layo nito na mailayo sa paggamit ng iligal na droga ang mga PDL at bigyan din sila ng halaga ang buhay at dignidad ng mga ito upang mamalas ang natatangi nilang talento sa larangan ng arts at sining. Ito nga ang BIDA program, makita natin na may showcase natin ito at makapag-produce ng mga advocacy materials through the PDLs at the same time maging aware doon po sa loob mismo ng kulungan yung natin na may showcase yung mga talento nila at maipaabot sa lahat yung kampanya po na bawal talaga yung illegal drugs at hindi maganda. Samantala, ayon naman kay BJMP Region 3 Regional Director Attorney Paul Moreno, para makabuo naman ng magandang handicrafts at painting at makabuo rin ng likhang komposisyon ay tinulungan at inisponsoran nila ang mga ito sa mga materials at mga gagamitin. Malaking tulong din ang nasabing patimpalak para maibahagi ng bawat isa ang kanilang mga talento at ma-express din ang kanilang saloobin sa kanilang mga obra. Makatutulong din ito sa kanila para sila rin ay kumita upang may tulong sila sa kanilang mga pamilya. Kagandahan po nito ay marirecognize po natin yung mga skills, talento ng ating mga persons deprived of liberty dito sa Region 3. At saka siyempre po, ibig sabihin ito makakatulong ito sa kanilang pagbabago sa loob. Ito po ay binebenta po ng ating mga PDL. Samantala, sa 37 kalahok sa bawat kategory ay 3 lamang ang pipiliin. Lahat ng magwawagi dito ay tatanggap ng tig 15,000 piso na magiging representante naman ng rehiyon sa BIDA National Competition. At yan ang Tilites Live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Makikipagpulong si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa kanyang counterpart na si Chinese Admiral Dong Jun sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ngayong weekend. Ito ang kauna-unahang personal na pag-uusap ng dalawa sa loob ng 18 buwan. Layo ng military dialogue na maiwasan ang pagsiklab ng mga alitan. Isang taunang pagtitipo naman ng defense officials ng mga bansa ang Shangri-La Dialogue. Tumindi ang pagkabahala sa muling pagsabog ng bulkan sa Iceland. Nagbuga ng usok at lava ang bulkan. Ito na ang ikalimang pagsabog ng bulkan malapit sa Kapitolyong Great Janes Peninsula mula December 2023. Bunsod nito, nagpatupad na ng evacuation sa Blue Lagoon Spa, isa sa mga pinakapopular na tourist resorts sa bansa. Magkakaroon ng 2 bagong malalaking pandas ang Smithsonian National Zoo sa Washington, D.C., USA. Nakatakdang dumating sa zoo ngayong taon ang 2-year-old male panda na si Bao Li at 2-year-old female panda na si Qing Bao. Mismong si First Lady Jill Biden ang nag-anunsyo ng kanilang pagdating sa isang video at tinawag itong makasaysayan. Sa gitna ng maigting na tensyon sa ugnayan ng Estados Unidos at China, tanda naman ang hakbang ng pagpapatuloy ng panda diplomacy ng Beijing sa Washington. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 13, na nagsasabi, "Huwag sabihin ng sino man, pagka siya'y tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos, sapagkat ang Diyos
ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.